Mga kababayan, kanina po sa araw na ito ay naging controversial itong pagsipot ni Martin Tambaluslos Romualdez sa pinatawag na investigasyon, closed door nga lang, ng tinatawag nating ICI o yung Independent Commission for the Infrastructure, no? At nang bumaba po si Martin Romualdez sa kanyang sasakyan kanina, dinumog siya ng mga reporters, no? Karamihan po dito ay mga nanggaling sa network at mga media outfit na kontrolado niya. So it was all staged. Itong paglantad niya, matapos po nagpahayag si former PNP Chief retired General Azurin na wala pa daw silang nakikita na sino mang sangkot o pwedeng kasuhan na may kaugnayan dito sa tinatawag na the scandal of the crime of plunder of the century. Naging katawa-tawa tuloy at naging komedya at naging isang sarswela ang nagaganap ngayon sa tinatawag na ICI investigation because of the lack of integrity, credibility, at dito po sa mga hindi tumutugma at naaayon sa aktual na nakikita at obserbasyon ng mga mamamayan na uri ng kunwa-kunwari ang investigasyon, at lalo pa nang pumasok itong kulukoy na si Azurin na sa dinami-dami din ng mga hinaharap nito na kontrobersya sa PNP, ito pa ang pinili ni Marcos na mamuno bilang consultant and advisor dito sa ICI. So going to the revelations daw ni Martin Romualdez, sa kanyang paglabas pa lang sa kanyang sasakyan, ang paunang birada kagad niya na inosente siya. Yan po ang mga tinatawag na ang mga tao na nasasanay ng gumawa ng kasinungalingan at kasamaan ay nagiging normal na ang gumawa ng tuloy-tuloy na kasamaan at kasinungalingan. Yung tinatawag ko kanina na behavioral science sa psychology, tinatawag po yan na neuroplasticity. Yung ating brain po, yung utak ng tao, nagkakaroon ito ng sariling adjustment sa kung ano ang gusto mong ipasok na orientasyon kahit na mali at baluktot ang ginagawa mo. Kung isinasalaksak mo sa isip mo na tama ako, wala kang kasalanan, tama ito, at hindi masama ang ginagawa mo, and ultimately, ang brain po ay nag-a-adjust. Yan ang tinatawag na neuroplasticity. Obviously, ganyan po ang mga ipinapakitang characteristics ngayon ni Martin Romualdez. Okay. Pangalawa, bakit po hindi katanggap-tanggap para sa taong bayan na si Martin Romualdez ay mag-apply bilang state-protected witness? Hindi nga po yan ibinigay kaagad sa mga lumantad na mga testigo at resource persons doon po sa Senate Blue Ribbon Committee. Partikular po ang mag-asawang kontraktor na sina Diskaya. Hindi po yan kaagad ibinigay. In fact, nagkaroon pa ng pagtatalo dyan sina Boying Rimulya at si Senator Marcoleta. At nakisawsaw pa dyan si Boy Lobender. Si Erwin Tulfo. Okay. So bakit hindi karapat-dapat na maging state witness or state protected witness si Martin Romualdez? Obvious naman po, mga kababayan. Siya at si Marcos ang mastermind. Sila po ang pinagmulan kung bakit nagkaroon ng lakas ng loob na maging sindikato. Itong grupo nila Saldico, itong grupo ng Gang of 6+7 na ngayon 10 na mga pinangalanan kahapon ni Mayor Magalong na sangkot po dito sa pagkatay ng budget, no? At pati na po ang mga illegal insertions, mga questionable at anomalya sa realignment, and even ito pong pagkakaroon ng mga unprogrammed items na parang standby fund ito, at doon hinuhugot po ang mga gusto nilang katayin ng mga proyekto, doon nila pagkukunan ng pondo. So ang lahat ng yan, hindi yan magagawa nila Saldico kung wala ang otoridad, ang kumpas at pangungonsente ni Romualdez. Hindi rin po yan magagawa ni Romualdez na kanyang konsentihin at kanyang ikumpas ang ganitong kalawak na pagsindikato in the 3 budget cycles na na-involve po itong mga tauhan at alipores niya
sa kriminal na mga pagkakaroon ng palusot at mga dinagdag na mga pundo na hindi naman nakaprograma sa ating National Expenditures Program. Hindi rin po yan magagawa ni Martin Romualdez na magtapang-tapangan ng kanyang apog at kanyang ipatupad ang ganito ka grand scale of plunderous and corrupt approach sa pagpapasa ng budget kung hindi po siya binigyan ng otoridad at konsente ni Marcos Jr. So hindi pwede po sa ganyang antas ng pananagutan, he is one of the most guilty. Kasi ang isang most guilty ay si Marcos Jr. In the very apparent and obvious na pananagutan ni Martin Romualdez bilang pinaka-guilty at pinaka-punong salarin sa pagmaniobra ng tinatawag na mangled budget kung saan kinatay at dinurubo ang mga probisyon nito, si Martin Romualdez po at si Marcos ang pinakapunong arkitekto kung bakit nagaganap ang mga ganyang kalakaran sa loob ng budget. Kaya itong mga hint or idea na si Marcos ay pumapayag daw na gawing state-sponsored witness si Martin Romualdez para matukoy daw ano ang lawak ng sindikato. That is a laughing stock, no? Katawa-tawang diskarte po yan sapagkat hindi po yan mangyayari na ibubulgar ni Martin Romualdez ang lahat-lahat, edi isasama na niya at idadamay dito si Marcos Jr. Kaya nga, pinaglalaruan lamang nila ang ating mga kababayan. Baliwala na po talaga ang value nitong ICI. Dahil una, hindi po transparent, no? Closed door ang mga conferences at hindi po nailalantad sa publiko ano po ang mga daloy ng investigasyon, ano na po ang mga nadiskubre na mga extent and lalim ng pagsasagawa nitong malawakang pandarambong at korupsyon. There are no monitoring on the live proceedings ng ICI, which yan nga po ang pinuna mismo ng Iglesia ni Cristo nang sinabi po nila na nararapat lamang na ang mga sensitibong mga investigasyon kagaya ng ginagawa ng ICI at pati na sa Senate Blue Ribbon Committee ay dapat ito po, according to the statement released earlier by Iglesia ni Cristo leadership, ito dapat daw ay transparent, hayag, lantad sa mamamayan. At ganun din po, pwede pong mamonitor at pwedeng magkaroon po ng pag-unawa ang taong bayan kung ano talaga ang lalim at lawak nitong naganap na monumental corruption and plunder under the Marcos Romualdez government. Pero hindi po pinayagan yan ng ICI na maging lantad ang kanilang mga ginagawa. Ang Senate Blue Ribbon Committee naman po ay pinatigil ni Itbulaga Tito Soto ng halos isang buwan ang sesyon, pati na po ang pagkakaroon ng schedule of hearings para sa Senate Blue Ribbon Committee sapagkat alam nila na kailangang putulin ang momentum o ang pagbuelo ng mga testimonya at revelations po ng mga iba't ibang mga resource persons. So, makita po natin that the second aspect kung bakit po nagkaroon ng ganitong problema na hindi mailantad at hindi po matalakay ng tuloy-tuloy ang mga kaganapan hinggil sa totoong pangyayari at mga revelations ng witnesses sa pandarambong at mga isyu ng pangungurakot at ano pa po ang mga specific projects na involved at mga personalidad, hindi po umuusad na maging transparent yan sapagkat in the very first place po, hindi yan layunin ni Marcos na buksan sa mamamayan. Ayan. So ang pag-asa sana natin na magkaroon ng balance of presentation at nasusundan ng ating mga mamamayan is ang Senate Blue Ribbon Committee. Subalit sa pagkakaroon po ng change of leadership at napalitan po si Senate President dati Chis Escudero at ang namumuno po ng Senate Blue Ribbon Committee, pinalitan din si Senator Marcoleta ni Ping Lacson, nakita natin na ang naging direksyon ng Senate Blue Ribbon Committee ay parang pre-arranged. Ang gusto nilang abutin na mga investigasyon, ang mga witnesses na very damaging sa kay Martin Romualdez at kay Marcos
iniiwasan nilang ipatawag ito, i-confront ito on recorded minutes. Yan. Lalo na nang makita nila na ang mga kontraktor din pala ng pamilya Marcos, lalo na ni Sandro Marcos, doon sa Ilocos Norte, sa bilyon-bilyon na mga programa at pondo na kanilang ipinapatupad mula sa Kabanang Bayan, ang 5 sa kanyang flood control project na ginawa sa Ilocos Norte, naanod lang sa baha at hindi na po mapakinabangan. And the government paid 1.7 billion pesos para dyan, no? Kay Sandro Marcos, na patay-tahimik lang siya. Involved pala sila na ang kontratista nila ay ang mag-asawang Diskaya. Ayun, mga kababayan. Pangatlo pong punto, bakit hindi nararapat na si Martin Romualdez ay maging state protected witness. Ang rason po dyan, sapagkat siya po ang punong sindikato. Hindi pwede na ang mga alipores niya, yun lang po ang lilitisin. Yun lang po ang ipapailalim sa prosecution, sa criminal prosecution. Samantalang siya po ang bumuo. Kina Saldico, siya din po ang bumuo dito sa grupo nila Suarez, nila Dong Gonzales, nila Jojo Ang, nila Eric Yap, nila Garjola, nila Momo, nila Stila Kimbo, at nila Dalipi. Sila po ay bahagi ng parang sindikato na operations ni Martin Romualdez when he was still the Speaker of the House. So sa ganyang sirkumstansya po, mahirap na pagkatiwalaan siya na ang kanyang sasabihin ay ang katotohanan because alam natin hindi niya i-contradict ang sarili niya. Martin Romualdez will not implicate or contradict himself. At di bali na mag-magic siya ng kung ano-ano, magbayad siya para sa mga datos na yan, pero hindi papayagan ni Romualdez na mabulgar ang kaniyang diskarte. At pati na po ang kanilang mga itinatago hinggil sa diskarte nila kasama si Marcos. So hindi po pwede na si Martin Romualdez ay papayagang maging state-sponsored witness sapagkat siya nga po ang facilitator. He is the facilitator, he is the orchestrator, using the powers and authority of Marcos Jr., siya po pinabayaan lang ni Marcos na lumarga ng turutudo. At pagdating doon kay Marcos, pinipirmahan niyang budget. May konti lang siyang inihilot, pero ang buong budget po ay ipinapasa pa rin ni Marcos. And that is a criminal accountability on his part. Sapagkat hindi siya nag-exercise ng due diligence, hindi niya po ginamit ang prudence and propriety. Mga fundamental and basics po yan na mga values at mga attitude and framework kung ikaw po ay nasa responsableng pamunuan, no? Kagaya ni Marcos, at all times dapat ang kanyang mga tauhan at siya mismo ay mayroong tinatawag po na prudence, propriety, and due diligence. Yan din po ang dahilan kung bakit nakakalusot at pinapalusot nila ang diskarteng pangsindikato sa budget ng grupo nila Romualdez because for one obvious reason. Nakikinabang po dito sila Marcos Jr., ang kanyang asawa, ang kanyang anak. Dahil ang mga SOP o yung mga kutong at lagay na nanggagaling dito sa billions and billions of fund na pinapalusot at tinahabol na mailabas na, lahat po yan ay mayroong cash advance. At ang cash advance po dyan, sabi ng Diskaya couple at marami pang ibang kontratista under kay Marcos, minimum po yung 25% of the total project cost. Wow!